Ang ganda niya, grabe. Wala akong masabi. Yun nga lang dahil 650 na siya, mas malaki siya. Mas malaki siyang tignan di hamak kumpara sa Classic o sa Bullet 350. Dahil sa malaki siya physically, yung build niya mas malaki, nagmukha na siyang Harley Davidson. Ako kasi hindi ko konsonada yung Harley Davidson Yung physical looks ng Harley Davidson, hindi ko konsonada. Pero, apart from that, wala akong negatibong masabi about sa bagong Royal Enfield Bullet 650. Napakaganda niya. Ang unang dahilan mga katoto ay ang murang presyo nito. Biruin mo sa halagang $4,300 may astig ka ng motor na masasabi na kaya kang dalhin from point A to point B na walang hassle. Alam naman nating lahat kung gaano kamahal ang mga Japanese bikes at iba pang European bikes. 'Di ba? So sa halagang $4,300 meron ka ng Italian brand na nakatatak na sa kasaysayan o sa history ng mundo ng mga motorsiklo. So para sa akin yung $4,300 murang-mura na yan. Hindi ka natalo dyan. Ang pangalawang dahilan mga katoto, sa halagang $4,300 meron ka ng Italian motorcycle na mayaman sa usaping heritage. Benelli ang kauna-unahang gumawa ng inline 6 engine na motorsiklo. Naaalala nyo ba yung mga superbikes ng Benelli noong late 90s to early 2000s? Yung Tornado? Yung Tornado 1130. Isa sa pinaka-unique at pinakamahal na superbike noong panahon na lumabas siya. Ang pangatlong dahilan mga katoto ang simplicity ng Imperiale 400. Very easy to maintain ang single-cylinder air-cooled engine. Madaling i-maintain ang isang retro/classic standard motorcycle mga katoto dahil sa kasimplihan nito. Biruin mo walang fairings na kailangan baklasin at walang fancy electronics ek-ek-ting na kagaya ng mga modern bikes nowadays. Ang pang-apat na dahilan mga katoto ang sapat na power delivery at torque ng makina ng Imperiale 400. Very torquey ang makina kaya hindi ka rin mabibitin. Kung hindi ka naman nakikipagkarera at tamang chill ride ka lang, hindi ka magkakamali sa Imperiale 400 mga katoto. Ang panglimang dahilan mga katoto ang riding comfort ng Imperiale 400. Sa totoo lang mas relaxed pa ang ride ng Imperiale 400 ko kaysa dun sa Honda ADV 160 scooter ko. Maniwala ka. For long rides, masasabi ko na very relaxed ang Imperiale 400. Maganda ang riding position Maganda ang riding position mo sa Imperiale 400.
Ang pang-anim na dahilan mga katoto ay ang timeless design ng Imperiale 400. Retro/classic standard na motorsiklo. Yan yung motorsiklo na hindi ka mananawa titigan. Yan yung design ng motorsiklo na hindi nalalaos o naluluma. Ang pangpitong dahilan mga katoto ay ang pagiging chick magnet ng Imperiale 400. Poging-pogi eh. Kahit saan ko dalhin yung Imperiale 400, laging napupuri dahil sa kapugian. Ang pangwalong dahilan mga katoto, retro bike oo, pero fuel injected na, disc brakes ang harap at likod with ABS, may fuel gauge at gear indicator. Oh, san ka pa? Ang pinakahuling dahilan mga katoto, huli pero espesyal at mahalaga. Okay, mahalagang dahilan. Okay, eto yun. Walang vibration. Habang nagra-ride ka, wala kang vibration na mararamdaman. Walang vibration sa foot pegs, walang vibration sa handlebar, walang vibration sa makina. Very smooth, as in very smooth, ang Imperiale 400 mga katoto. So yeah, ayan siya. Aha. Sasabihin ko ulit, nakakatuwang banggitin eh. Benelli Imperiale 400. Benelli. Trip lang.